Sa unang pagkakataon, hindi dadalo si Vice President Sara Duterte sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabay sabing itinatalaga niya ang sarili na designated survivor. Sa Amerika, yan po ang nagiging pangulo pag may nangyari sa pangulo at iba pang opisyal sa isang pagtitipon, pero may ganyan nga ba sa Pilipinas? Nakatutok si Mariz Umali. Sa taunang State of the Nation address ng Pangulo, kasama sa mga dumadalo ang Vice Presidente, kinumpirma ng Kamara na imbitado sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 22 si Vice President Sara Duterte. Pero nang aming tanungin kung pupunta siya, No. No, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. sa konsepto ng designated survivor gaya ng sa Amerika, pinaliliban sa isang pagtitipong dadaluhan ng Pangulo at iba pang opisyal na kasama sa line of succession ng Presidente para sakaling magkaroon ng pag-atake na ikamamatay ng mga naroroon ay maaari siya magsilbing pansamantalang Pangulo. Pero dito sa Pilipinas, walang ganito. Ayon kay dating Supreme Court Associate Justice Vicente Mendoza, walang probisyon sa konstitusyon na nagsasaad ng designated survivor. Minsan ang nagpanukala ng Designated Survivor Bill noong 2019 si dating Senador Panfilo Lacson. Pero wala man sa batas. Sinabi ng isa sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution na si dating Supreme Court Associate Justice Adolf Azcuna, wala naman daw masama rito. Lalo't wala pa rin daw batas na naipapasa kung sino ang hahalili sakaling mawala ang Pangulo at ang mga susunod sa line of succession na pangalawang Pangulo, Senate President at House Speaker. The Vice President doesn't have to be there. Wala naman siyang role doon eh. Kaya tama yung ginagawa niya na she will not stay there so that if something happens to them, mayroon pa tayong presidente. Pero ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, wala naman daw silang nakikitang banta sa paparating na SONA. Ang tingin ko personally, parang pabiro lang yun. Joke lang yun. Kasi alam mo naman yung pamilya nila, di ba, mahilig magbiro eh. So, but of course, baka iba ang reaction ng security officials natin, di ba? So far, wala naman kami naririnig na because of that, then we have to do additional security. Dagdag ni House Secretary General Velasco, ina-anticipate na nila ang lahat ng posible mangyari sa SONA. Halos araw-araw na rin daw nagpupulong ang kanilang security team kasama ang Presidential Security Command para ma-assess ang security situation at maabatan ang anumang banta rito. Ayon sa House Secretary General, kung sakasakali, ito ang kauna-unahang pagkakataong hindi raw dadalo ang isang vice-presidente sa SONA ng Pangulo. President Wala ang hindi akong alam nagdalo. na absent eh. Nag-absent ang Vice President. Based on our records po, wala po. First time po yan. Sa isang pahayag, sinabi naman ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na desisyon ng isang public official kung dadalo siya o hindi. Pero ang SONA raw ng Pangulo ay isang mahalagang okasyon para pag-isipan ang progreso ng bansa, paglutas sa mga hamon at ilatag ang mga plano para sa hinaharap. Nararapat lang daw na makita ng sambayanan ang pagkakaisa ng kanilang mga lider para sa kanilang kapakanan. Hinihinga namin ang reaksyon kaugnay nito si Vice President Duterte. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras.